Good morning everyone and welcome back to the channel. May ride tayo today towards Subic and kasama ko nga pala ngayon si Bro Dennis and we're on the way to meet the boys. Yung meet up place nga pala namin is at 7-Eleven bago mag-exit sa Concepcion, and let's go! Hi. Full tank. Biruin mo, 4 liters lang kinarga ko, nasa 277 na. Si Clark yun, oh. Good morning. Good morning. Long time no see. Kaya alright guys, ride out na kami. Ilan kami ngayon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Walo tayo ngayon guys. Woo! Ganda ng tunog ng mga V4 talaga. Ang cute ng helmet, oh, may may pink ribbon. Di kaya lumipad yan sa expressway. Yun, no? Alright guys, since nakita nyo naman sa title, no, kumusta nga ba ang Super Sports? I think qualified naman na ako para magbigay ng opinion ko kasi almost everyday kong nagagamit tong gamit ko ngayon. And by the way, what I have here in between my legs is a GSX-R 1000R. It's actually fair to say na I spend quite a lot of time on this bike. Kasi alam nyo guys, almost everyday kong ginagamit to. Believe it or not. Tama ang narinig nyo guys, dinideli ko ang Super Sports. Pero kumusta nga ba? Well, una sa lahat, ang lagi nyong maririnig sa mga owner ng mga naka Super Sports is T is pogi. Yun ang kadalasan mong maririnig sa kanila. Kasi it's fair enough, yung body position nito hindi siya kasing komportable ng mga naked bikes tulad ng eto, Z900. Kasi sub-sub ka talaga dito eh.
So pag malayo ang biyahe, luging-lugi ka talaga. I mean, this is not a comprehensive review about this bike. I'm not really good at reviewing bikes. So ang sasabihin ko lang sa inyo ngayon is parang my viewpoint on having one of these in the Philippines. Well, I'm not gonna lie na dito sa Pilipinas 1000cc is a bit overkill na eh. Kasi there's no place dito sa Pilipinas apart from the track obviously na magagamit mo yung buong power nito. Naglalaro tong bike na to sa about 200 horsepower on the rear wheel. Kaya overkill siya talaga. Well, most of bikes above 600cc medyo overkill na eh. Actually yung 600cc overkill na rin yun eh, sa totoo lang. Pero bakit nga ba talaga ako kumuha ng super sports? A few reason I have is I like the looks. Ang pogi ng mga sports bike eh, di ba? At saka maliit pa lang talaga ako, pangarap ko na talaga yung sports bike. Especially this bike, Suzuki in black. Kaya it's fair to say na this is one of my end bike, parang ganun. Kaya rather than waiting or rather than going through different bikes before getting your end bike, kinuha ko na siya agad. Kumusta nga ba talaga owning one of these? Ang una mong poproblemahin sa mga ganitong klaseng motor is yung maintenance, syempre. Maintenance nito, grabe, sakit sa bulsa guys. At saka mas masaselan tong mga ganitong motor kaysa sa mga sasakyan. Kasi alam mo yon, gulong pa lang nito naglalaro na around 25 to 35,000 depende sa brand. Kaya doon pa lang iiyak ka na eh. Pero Japanese bikes are not the same as European bikes when it comes to maintenance. Kasi mas mura siyang i-maintain kesa sa mga European, like for example BMW or Ducatis. Well, it's not exactly cheap, pero in comparison mas mura siya. Nevertheless, having one of these is such a privilege, especially dito sa Pilipinas Ako kasi almost ginagamit ko to araw-araw despite having naked bike or an underbone sa bahay. For some reason mas gusto ko siyang gamitin, alam mo yon, kahit na traffic, ganyan. Meron pa ako isang big bike sa bahay, naked naman siya, Suzuki din. It's a GSR 750. I think that's the Gen 2 if I'm correct. Alam ko madaming riders na may super sports, sinusubukan nilang iwasan ang paggamit nito araw-araw. Kasi yun na nga, diba, yung body position nito sobrang sub-sub. Matter of fact, yung GSXR considered na komportable na to eh, pero sub-sub na sub-sub ka pa din. Pero hindi siya kasing sub-sub ng, for example, like R1, ganyan, or Ducati. Pero in a way, sub-sub ka pa din talaga. Kaya luging-lugi tayo sa mga ganyan pag malayuan yung biyahe eh. At saka mabagal. Pero sobrang lugi tayo sa traffic. Doon tayo iiyak. Pero alam mo na, like I said before, if you really love having these kinds of bike, you know, kaya mong i-maintain, I say go for it. But do I recommend going straight to 1000cc? Actually no. Kasi kung galing kayo sa underbone tapos tumalon kayo agad sa 1000cc, guys, sobrang laking difference niyan. Grabe yung torque ng mga ganitong motor. Ihahagis ka ng mga ganitong klaseng motor. Kaya usually sa mga nare-recommend ko sa mga new rider is take it slow, you know. It's always fun going fast in a slow bike rather than going slow on a fast bike. Kung trip mo mag-sports, I highly recommend na mag-start ka sa Ninja 400, Ninja 500, ganyan. Kasi yung power nun very very manageable in comparison sa mga ganitong motor.
Nasaan na sila? Nauna ba tayo? Alam ko nauna sila eh. Layo ng abot. Well, habol tayo sa kanila. Cue the music. Grabe ang bibilis nila. Yes, ikaw mas camera-eyed. Hata tayo ng pag- So stop over muna tayo dito, hintayin natin yung iba. Ang layo ng agwat. Buti na lang ang ganda ng panahon ngayon, oh. Sarap mag-rides. Ang gaganda ng motor. Pero kasi mga big time ang kasama ko ngayon, guys, eh. By the way, these guys are from TBBC, including me, Tarlac Big Bike Club. So if anyone is from Tarlac, you guys are free to join us, as long as your motorcycle is 400cc above, obviously. Alright, let's go. Magkano ang toll gate? 461. So from Concepcion exit to Subic, it's 461. Welcome to Subic. Alright guys, we're here. Alright, nandito tayo sa Blue Lagoon ngayon. Sarap mag-breakfast dito eh. Tapos may lake pa dito. Ang ganda, kaka-relax. Ay, sorry, Magic Lagoon pala. Bro, ikaw, ilang years ka na nagmumotor? Mahigit 5 taon po. 5 taon? Ikaw bro, ilang years ka na nagmumotor? 3 years pa lang po, sorry. Newbie lang, Sige, newbie, ano lang. newbie. Sige, newbie lang yan eh. Pag sinabi niyang 5 years, totoo yan. Alright guys, gear up na. Tapos na kami kumain. Tanggalan tayo ng tornilyo guys, oh. Tingnan nyo. Ayan, no. Tumagas. Ano ba yan? Tapos ang tagas, oh. So, pauwi na kami ngayon guys, no. Magpapagas lang kami dyan sa Petron and then uwi na. So, 3 bar tayo kanina. Tingnan natin kung magkano ang abutin ngayon. Kano siya? 411. Okay, so from Tarlac to Subic,
Kumain tayo ng 6 liters. Not bad. Humataw din tayo kanina eh. Siguro mas mababa yan kung di tayo humataw, no? Ayo. Miss you, baby! Alright guys, dito ko natatapusin yung video. If you like the video, please like and subscribe. And remember, always ride safe.